The sum or a sum of money is divided among A, B, C. In the ratio, sulat na lang natin A, B, C. In the ratio na 3:4:5. If C receives 4,000 more than A, how much money does B received? Ito na naman, lagyan na naman natin let n para sa common number na i-multiply natin dito. Ito daw si C receives 4,000 more than A. So, kumbaga, 5n minusan natin sa 3n, meron yan siyang difference dapat na 4,000. Kaya ang sabi man niya na if C receives 4,000 more than E daw, A. So ito si C daw, 4,000 more siya kay ni letter A. So ibig sabihin, kung i-minus natin yan, ang sagot must be 4,000. O, yan yung dapat difference nila, 4,000. O, dito na yung pwede na natin isolve yung value ni n dito. So, 5n minus 2n, this is 2n equals 4,000 para makuha natin yung n since ito ay pang-multiply, pang-divide. So, this is 2,000. How much money does B received? Meron tayong value ni n. So, ang n ay 2,000. Therefore, ang sagot dito ay 8,000. Isa pang paraan para marami kayong idea ba na halimbawa medyo makalimutan mo man yung iba. So, pwede nyo i-think na ganito. Kapag mga ratio 3 kada 3 may kada tatlo ni A, may 4 si B, may 5 si C. So therefore, ito si A, 1, 2, 3. Kung may 3 si A, may 4 si B. Kung may 4 si B, may 5 itong si letter C. If C receives 4,000 more kay A, ito si A, ito naman yung sobra ni letter C. So, pareho na sila, tatlo-tatlo. Nakikita niyong tatlo-tatlo yan siya. So, itong sobra, katumbas pala ito ng 4,000. 4,000. Dalawa man yung mga circle-circle na yan. So, ihati ko yung 4,000 sa dalawa. 2,000 na. Kada circle-circle pala ay 2,000. Yaw, ang tanong dito kay how much money does B received? So ito, tag 2,000. 4 na 2,000. Ang sagot, 8,000. So I hope na na-gets nyo kung paano ito sagutan. By the way, when it comes to